Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Ngayon po ay magkakasama-sama na naman tayo sa loob ng isang oras. Ngayon po ay Biyernes, June 20. At sa buong maghapon naman, tama lang, tayo ay umattend nung tinatawag na 3rd anniversary celebration ng Center for Special Needs, CSN, Special Needs. Diyan po sa lugar ng Isyana, no? At alam niyo sa totoo lang, yung pong mga bata na may autism, di ba? Mula doon sa pagkabata hanggang sa nagdadalaga, nagbibinata, yung kanilang kapansanan hindi ganon kadali para malunasan. At mabuti na lang, dito po sa lungsod ng Parañaque, ay nagporsigi ang isang city councilor ng lungsod ng Parañaque sa pangunguna ni Councilor Marvin Santos para magpasa ng isang ordinansa para sa creation o sa pagkakaroon ng tinatawag na Center for Special Needs, CSN. At kanina nga ay nagkaroon ng celebration, pangatlong taon na. At masaya po yung mga bata. Di ba? May kanya-kanya na po silang galing. May kumanta, may sumayaw. At yung iba naman ay talagang masaya sila Kaya lang, ang mga ganito palang mga bata minsan kapag naiinitan, kapag gustong gumalaw, gustong tumakbo, so sila po ay talagang hindi napipigilan. At ipapakita po natin yung pong mga photos and videos para sa nasbanggit na event. Chairman, pakikasanga. Sabi ko nga sa sarili ko, pinag-uusapan namin ni Nessie, sobrang dami na ng ating estudyante. Mag-1,000 na tayo. Sana yung ating mga barangay, magkaroon din kahit isang space sa barangay na magkaroon ng ganitong programa para yung inclusion talaga lahat ng sektor ng gobyerno meron. Kuya Marimenes, pag-aralan natin ito na nasa barangay para pag naputol yung cycle sa CSN, pupunta kayo sa barangay at babalik ulit sa CSN para tuloy-tuloy yung development po ng ating mga anak. Okay ba yan? Okay na, Kuya Mara. Ikaw mag-lead, ha? Okay, sa Parañaque lang magsisimula muli yan. Masyado nang mahaba, kahit 3 taon pa lang yung ating pong tinatahak. Una, sa pangarap lang to, sa inspirasyon, yung paggawa ng batas na to, sa experience ko bilang magulang na may ganitong klase. Palakpakan natin si AJ, ang aking inspirasyon. AJ? Bati ka muna na rin. AJ? Good morning! Good boy yan, ha? Huwag lang magugutom. Sabi ko, sobrang haba ng ating tinahak. Ngayon, dati kukunti lang estudyante natin, halos 20, 100. Ngayon, mag-1,000 na tayo. Pero bakit po dumadami tayo? Ibig sabihin, nararamdaman na ng ating komunidad na walang naisasantabi sa lungsod ng Parañaque.
Di ba? So, dati nahihiya natin ilabas yung anak natin, hindi natin alam kung saan dadalhin, minsan tinatali pa natin. Ngayon, hindi na. Ito na tayo sa Parañaque. Dati nag-benchmarking lang tayo sa Valenzuela kasi sila lang yung meron noon. Pero ngayon, tayo na yung pinupuntahan. Nagpunta rito ang Taguig, nagpunta ang Kidapawan, nagpunta ang Bantayan, sino pa ba? Ang Davao, dito rin sa atin nagpunta para magkaroon sila ng ganitong facility sa kanilang mga lungsod. Dati, ang ano natin dito, dati nangangarap tayo mga bata natin magkaroon ng trabaho sa hinaharap. Ngayon meron na rin tayong mga estudyante na nagtatrabaho na. Di ba? Yung ating pong mga bata na hindi nakakarinig dahil hindi rin makapagsalita, nabibigyan na rin natin ng mga gamit. Sa tulong yan ng ating local government. Ngayon po, mahirap magpa-assess, di ba? Mahirap magpa-schedule. Ngayon, sila mismo yung bumababa sa atin para meron tayong pre-assessment. So, palakpakan natin ang ating mayor. Binibigay sa atin lahat ng pangangailangan natin na makakatulong sa ating mga magulang. So, pero hindi pa rito nagtatapos yung ating sakripisyo. Nagpapasalamat din tayo sa mga NGO na sumusuporta sa atin. Nandito yung Autism Society of the Philippines, nandito yung Down Syndrome Association, andyan ang AGAP, andito yung ating pong Rotary Club ng St. Andrew, andito rin si Mr. Grant, ang ating pong Inclusive Center, Project Inclusion of the Philippines, nandito palakpakan natin. Andito rin yung ating international partners, yung ABA, na nagbibigay training sa mga magulang natin na galing simula Amerika, nag-go online para turuan lang yung mga magulang natin. Sino pa ba? Andito yung Save the Children. Save the Children Philippines, nandito rin. Tapos meron na tayong AGAP, may asosasyon ng ating mga parents na dito sa CSN. Andito yung PUP, andito yung PCC na ating mga kolehiyo sa Parañaque. At sa lahat po ng sumusuporta. Maraming salamat po. At sa pagtatapos po ng aking termino, ito na po yung pinakaregalo ko sa ating mga magulang. Yung pagtatayo ng center natin na habang buhay na po natin nandito sa lungsod ng Parañaque. At makakaasa po kayo kahit sa maikli o maiksi o maliit na paraan, susuporta pa rin po tayo sa ating CSN Center. Maraming salamat po at sana po ipagdasal natin na lagi tayong pagpalain. Sinasabi ko to lagi sa ating mga lingkod bayan. Pag itong mga anghel na to, sinabi nga ni Pastor kanina, di ba, ang mga bata ay mga angel yan. Pag itong mga bata na to, pinapaalala ko sa ating mga lingkod bayan, lagi nating sinusuportahan at tutulungan. Lalong suswertehin ang lungsod ng Parañaque. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo. Po ng ating Vice Mayor, Benjo Bernabe, ang ating pong dating kagawad, naging SK Federative President, si Marie Formentera. Ayan. Sa ating pong mga elected official, nandito, Councilor Tin Estrana, si Councilor Shanine Olivares, the outgoing Councilor for Life, Marvin Santos. Ayan. Other stakeholders na nandito na malaking tulong sa city government, ang Rotary Club, the different foundation, the parents. Alam po ninyo, nag-uusap-usap kami ng NESI noon way back 2016. Panaginip lang namin ito Dalawang konsyal po tinat namin dito ni Mayor Edwin at the time. One is Councilor Marvin at saka si Konsyala Chucky Bustamante Mendoza. At sinasabi lagi ng ating lokal na pamahalaan, pag umikot po ang programa ng ating lungsod, dapat walang may iwanan. That is a very strong word from our Chief Executive, Kuya Edwin De Leon Olivares at the time. So kami po ay naatasan, gala dito, pasyal dito, at nasa leksik namin, one of the cities in Metro Manila, yung Valenzuela City. So nagmayroon pong benchmarking doon, and nagpasa ng ordinansa 2016, approved 2017, pinag-aralan, nag-create ng isang school. Ito na po yun, for the last several years. At ang nakatutuwa po,
talaga nagpatuloy po yung programa. Yung po kagandahan ng Act of Legislation. There is always a good ordinance and budget appropriation thereof na kahit sino po umanungkulan, laging sinasabi ni Kuya Edwin, the program will go on and on and on and on for the benefits of our constituent. Lilipas din po kami dito, pero may iwan po kami mga magandang programa at proyekto na magiging kapaki-pakinabang. At ang nakakatuwa po niyan, ipinagpatuloy, pinalakas ng ating outgoing mayor, no other than our congressman-elect, Kuya Eric De Leon Olivares. Thank you, Kuya Eric. At sa kanan po niyo paglingkod, meron po kami pinaplano rin sa Don Bosco. Meron ko mga parents dito from Don Bosco. Yan. Yung aking mga autistic children doon, lumalapit kay Kap. Lalaban kami sa NCR, no? Mga marathon, 100-meter dash. Ano problema? Wala kami sapatos. Punta kayo sa baba. Yun. Ang pinuntahan mo, Nike store. Napasubo si Kap. Hawak-hawak nila. Ayun ang parents. Ayan. Sabi ko, sige, buwa kayo doon. No? Yan. At ang nakatutuwa pa, meron kaming isang drugstore doon. Yun, South Star. Sa Don Bosco. Tumatanggap din po yan ng mga special child, no? Na binibigyan po ng opportunity for livelihood. Yan. Thank you, ma'am. Yan. Thank you so much. At muli, sa ngalan po ng ating Luzon ng Parañaque, ang inyong pong kapaglingkod, si Kuya Mar, congratulations for job well done. Continue, propagate the good seeds of this very, very noble program. At sa ngalan po ng ating Barangay Don Bosco, we always keep it shout Barangay Don Bosco and our city of Parañaque. They may the good Lord always bless us all. Thank you very much. Magandang araw po. Ayan. So, ating pong napakinggan ang ating butihing Konsyal Marvin Santos at ito pong ating butihing punong barangay na si Honorable Mario L. Jimenez. Sila po ay sila yung nagporsige para maitayo ang nabanggit na center. So, napakaganda po ang outcome, ano? Sa totoo lang. Sipin mo, dito sa Metro Manila, halos una, yung Valenzuela, at pangalawa, ito pong lungsod ng Parañaque, at marami na pong pumupunta sa nabanggit na center para tingnan kung paano ito pinatatakbo, kung paano sila makakagaya rin. At maganda po rito, may mga partner na rin na Rotary, mga yung pong may mga ano na po sila, yung drugstore at iba pang organisasyon, mga civic organization at ganun din po yung mga paaralan, mga estudyante, yung mga nagbo-volunteer, ay malaking bagay na po ang nabanggit na okasyon na sila po ay nakatatlo, third anniversary na ito po ay sinagawa diyan sa lugar ng Parkal, Isyana, Barangay Tambo, Parañaque City. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita galing po rito sa lungsod ng Parañaque. Serbisyong may benepisyo para sa PWD hatid ng PhilHealth Consulta. Walang patid ang programang PhilHealth Consulta, serbisyong may benepisyo para sa mga person with disability sa pamuno ni Mayor Eric L. Olivares na ginanap sa Fortunata Village Court, Barangay San Isidro ngayong araw, Biyernes ika-20 ng Hunyo, taong kasalukuyan. Ito ay handog ng lokal na pamahalang lungsod na katuwang ang PhilHealth Local Health Insurance Office of Parañaque City, kung saan ating pong malugod na hinikayat ang mga kababayan nating kabilang sa sektor ng PWD mula sa Barangay San Isidro, kabilang sa mga
Serbisyong hatid ay ang PhilHealth registration, libreng consultation sa pamahagi ng mga gamot, health assessment, registration ng Universal Health Card, ID at iba pa. Nagkaroon din ng produktibong talakayan ng mga community members patungkol sa karagdagang kalaman ukol sa iba't ibang benepisyo na maaaring makuha. Nagpakita naman ng suportang programang ito ang pamunuan ng Barangay San Isidro sa pamuno ni Kapitan Noel Haplos at mga kagawad. Na isa katuparan ng sabing programa sa pamamagitan ng Parañaque Health Plan Office sa ilalim ni Dr. Maria Lore Obed, Persons with Disability Affairs Office sa pamuno ni Dr. Sabas de Guzman III, City Health Office sa pamuno ni Dr. R.B. Bumbita, pamunuan ng PhilHealth Local Insurance Office sa Parañaque City sa pamuno ni Mr. Francis Edwin Armarasigan at LHIU Marketing Officer Miss Golda Achero. Para sa kanilang mga suwesyon at katanungan ukol sa mga programa ng ating lungsod ng sektor ng PWD, makipag-ugnayan lamang sa Person with Disability Affairs sa nabanggit na lungsod naman. At yun na nga po, inuulit-ulit natin, no? Inuulit-ulit natin na dito sa lungsod ng Parañaque, sa usapin ng kalusugan, halos kumpleto rekados na. 2 ng hospital, may pinapagawa pang pangatlo para doon sa mga bata at nagdadalang tao. At yung pong 16 na barangay, inuulit na naman natin, lahat po ito may mga tinatawag na barangay health center. At lahat po ito may mga doktor, hindi po lang basta health center. Akala nyo basta health center ang barangay health center dito sa Parañaque. Hindi po, kompleto rin. At ngayon, yung pong tinatawag na PhilHealth e-consulta, yung pong mga hindi kayang magbayad sa PhilHealth, yung pong mga walang trabaho na hindi pa miyembro ng PhilHealth, pinapamiyembro pa dito sa lungsod ng Parañaque. At makita po natin, yung tinatawag na person with disability, kasama sila. Dahil ang purpose, walang maiwanan dito sa lungsod ng Parañaque sa usapin ng kalusugan, livelihood at ipabang programa. But unfortunately, inuulit po natin, sa usapin ng kalusugan, marami pa rin po nagre-reklamo sa serbisyo diyan po sa Osparwan. Dahil ang sinasabi nga po nila, bagamat sabihin natin na hindi pa naman po ito a general hospital ang lungsod, pero kasi kapag sinabi hindi may mga karamdaman, may mga emergency na hindi talaga kayang gamutin o kaya tanggapin. Kaya lang hindi yun ang problema. Ang problema, inuulit po natin, ay yung pong pag-approach, yung pag-asikaso, ang tila may problema. Okay, tuloy-tuloy po. Kahapon ito, LGU Parañaque aktibong nakilahok sa National Simultaneous Earthquake Drill. Sinagawa ngayong kahapon ang National Simultaneous Earthquake Ordeal na ginanap sa ospital ng Parañaque 1 at sa St. Andrew Cathedral, Barangay La Huerta na pinamunuan ng Parañaque City Disaster Reduction and Management Office sa pangunan ni Dr. Teodoro Gonzales Jr. at ng Ospital ng Parañaque 1 sa pamuno ni Medical Director Dr. Darius Sebastian. Nagpaabot naman ng mensahe ang ating buting punong lungsod, Mayor Eric Olivares, na kung saan kanyang pinahayag ang patuloy na pagsuporta at pagpapatupad sa mga programa at panukalang batas na may kaugnayan sa disaster prevention. Pinasalamatin ni Mayor Eric ang mga dumalo at ang suportang pinakita ng iba't ibang ahensya sa isinagawang NSEDC sa lungsod. Kasabay sa dumalo sa programa ito ay sila Office of the Civil Defense Regional Director George P. Kaiser, Distrito Councilor Tenis Plana at ang pamunuan ng Barangay La Huerta sa pamuno ni Kapitan P. Velasco. Ang National Simultaneous Earthquake Drill or NSED ay inorganisa ng National Disaster Reduction Management Council at Office of the Civil Defense katuwang ang lokal na pamahalaan ng Parañaque. Nais din po nating ipala na ang
DRRM mo ay palagi nakatamtabay sa anumang ori ng emergensya sa kuna tumawag lamang sa ating Elo Center hotlines 8820 Parañaque 7783 or 0961-0966-41. Oh, yun po ay sa ginanap na National Earthquake Drill. Oh, pero bagamat ganun ang pamagat, hindi lang naman ibig sabihin na earthquake lang ang kanilang pinaghahandaan. Kahit anong ori ng sakuna, sa kalsada, sa bagyo, sa baha, sa sunog, o ano pa man, eh ang DRRM mo naman po ay nakaka-respondi at nakakarating. Oh, di ba? Kasi siyempre emergency. Kapag emergency, ibig sabihin yan, eh talagang kailangan ang mga ahensya na may kinalaman sa nabanggit na serbisyo. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. MOA para sa Job Placement Office nilagdaan sa pagitan ng LGU, PUP Parañaque at DOLE. Isang magandang balita para sa mga eskolar ng bayan. Opisyal ng nilagdaan kahapon June 18, 2025 ang Memorandum of Agreement para sa Installation of Job Placement Office or GPO sa pagitan ng Department of Labor and Employment, lokal na pamahalaan lungsod ng Parañaque Public Employment Service Office at Polytechnic University of the Philippines Parañaque Campus sa ginanap na session hall sa Legislative Building ng Parañaque City. Ang nasabing kasundo ay naglalayong magkaroon ng job placement office sa ating lungsod ng Parañaque na kung saan layunin ng kasunduang ito na magkaroon ng ahensya sa nasabing paralan makipagtulungan sa mga kumpanya at maghanap ng trabaho upang maglagay ng kwalipikadong kandidato na naangkop sa employer. Sa pamagitan nito ay mas mapabilis at mas may palapit ng mga nasabing ahensya ang mga bakanting trabaho, lalong-lalo na sa mga mag-aral na magtatapos sa PUP Parañaque at sa iba pang mga institusyon sa lungsod. Kasabay sa naturang seremonya nito ang pamuna ng DOLE Monteparla sa panguna ni Mr. John Castillon, PUP Parañaque Campus Assistant to the Vice President Roseller M. Malabanan, PUP Parañaque Campus Director, Director Cheryl R. Morales at ang pamuna ng PUP Parañaque Campus City Administrator Attorney Voltaire de la Cruz at PESO OIC Miss Ami Martin. Sa iba pang katanungan at suwesyon ukol sa mga programa ng ating Public Employment Service Office PESO ay maaaring bisitahin ang kanilang official Facebook page sa link na ito. Oh, di ba? So, nagkaroon na pong sa usapin ng trabaho, nagkaroon na po ng MOA sa pagitan po ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque, PUP at ng DOLE Monteparlas. Yun ang maganda. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ngayon po ay June 20 sa ganap na alas 8:40 ng gabi. At ang atin naman po mga kaibigan ay nandiyan po sa online, katulad po nitong si John Harold Ibasco Padilla. Alam nyo, sa totoo lang, yung pangalan John Harold, pagkatapos dadagdagan ng apelyidong Ibasco Padilla, parang sobrang lakas ng dating, ano? Parang bigating politiko, bigating artista, at bigatin ding taga-Public Information Office. Ito pong si John Harold Ibasco, kasama na po yung team set up. Diba? So regards po natin ang ating mga kaibigan at kasamahan. At ganun din po itong si Justin Trinidad ng Mayor Additional Support Group. At kahapon pumunta si Justin, kaya lang may tawag sa atin na hindi maiwasan, ano? Naiwanan natin si Justin, pero may tawag tayo na hindi natin pwedeng palpasin, kaya bigla tayong umalis. So, hindi na kami nagkita nito. So, regards ko itong si Justin,
At batid ko po na yung pong ating mga kasamahan, sila Kuya Arman at iba pang miyembro ng Mayor Additional Support Group, ay talaga pong masisipag ang mga ito. So regards ko po kayo. Ano? Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita na kung saan naman mainit na mainit pa rin ang pinag-uusapan tungkol po dito sa magiging 50% discount para sa mga estudyante at sa mga senior citizen na gustong ibigay ng ating butihing para presidente na si Ferdinand Marcos Jr. Di ba? Kung ito pong 50% may bigay sa mga estudyante sa MRT, LRT at hindi natin alam kasi medyo malaki rin po kasi ito hindi naman ito kagad-agad may patutupad sa mga pampublikong sasakyan dahil siyempre sobra na ang taas ng gasolina. Pagkatapos inaabutan pa ng sobrang traffic sa kalsada, bottom line yan, baka wala na silang kikitain kapag ipinatupad kagad ito doon sa pampasahero. Di ba? Kaya malayo ng agwat. Sabi nito, talaga naman. Di ba? So, at alam nyo po, sa totoo lang si Pangulong Ferdinand Marcos ay ang kanya pong mga kaisipan ay puro gusto niya tumulong. Bagamat ang ating gobyerno ay napakarami na po ang pagkakautang, malaki na po ang utang, pero ang kanyang state of mind sa kanyang panunungkulan ay tumulong po talaga doon sa mga kapuspalad. Makikita po natin na sa ilalim ng kanyang panunungkulan ay nagkaroon po tayo ng tinatawag na Assistant for Individual in Crisis Situation o RIEX na material o cash financial support ang binibigay sa atin mga kababayan na sinasabi nga po ay talagang kapos sa kanilang pang-araw-araw. Pagkatapos, sinundan pa ng ating butihing presidente, yung po sa usapin ng AKAP, yung tinatawag na assistant para sa kapos kita program. Ibig sabihin, kahit may trabaho ka naman, pero kapos naman po yung kita, halimbawa, may sweldo ka ng 500. May sweldo ka ng 600. Kung nang binubuhay mo naman isang dosinang anak, o kaya kalahating dosina, nangungupahan pa, ilaw, tubig, in short, kulang po yung kita mo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya ipinagkaloob uli ng ating butihing presidente yung tinatawag na AKAP. Palakpakan po natin. Di ba ngayon, ramdam na naman ng ating Pangulo yung hirap na dinaranas ng mga estudyante, mga lulat, lulo. Dahil wala naman po silang hanap buhay, wala ng trabaho. Gusto niya kapag mamasyal, gumala, pumasok, ang kanila pong pamasahe ay magiging 50% na lang discount. Malupit ang ating Pangulo. Palakpakan po natin. At makikita natin ang focus din ng ating Pangulo doon po sa usapin ng mga wifi sa mga liblib na lugar, patubig sa mga liblib na lugar, kuryente
para sa mga liblib na lugar. O, di ba? Nakakatatlong taon na siya. Tapos yung mga pabahay na gustong ipatupad ni Pangulong Marcos, tuloy-tuloy. O, di ba? Ganon din po yun sa usapin ng mga presyo ng bilihin. Talagang pinag-aaralan kung paano maging mura ng mga bilihin. At ito po ay sinundan po ng presyuhan ng bigas. Na hanggang ngayon pinagsisikapan talaga na yung ipinangako niya na 20 kilos per kilo ng bigas, kahit papano ay matikman naman nung ating mga kababayan na nasa laylayan ng lipunan. Nakatatlong taon na po ang ating Pangulo. Malapit na naman po siya. Nakakalahati na siya. 50% ng kanyang panunungkulan. At sa kanyang panunungkulan, ramdam naman natin na hindi naging solid ang samahan ng Vice President at ng ating Presidente. Kaya po ang ating kasalukuyang administrasyon ay nagkakaroon ng tinatawag na crisis in politics. Dahil sa pagitan ng dalawang pampublikong opisyal, pampublikong lingkod bayan, hindi nagkakasundo sa kanilang panunungkulan. Iyan ang mabigat. Di ba? Mabigat po yan. Kaya nga, sinasabi nga natin na ang mga lokal may 3 taon sa kanilang unang termino, pero pwede po sila re-elect hanggang 3. Kaya kapag nakatapos sila, 9 na taon bilang mga mayor, konsyal, gobernador, congressman. May 3 po silang termino. Kaya pag swerte, sila po ay nagkakaroon ng 9 na taon. Pero, ang may pinakaswerteng nanunungkulan ay ang mga kapitan at kagawad. May 3 termino sila, re-elect. Pwede silang kandidato ulit. Plus, postponement. Paulit-ulit na postponement na walang katapusan. Pero yung ibang mga pumapapel, at ganun din po yung ibang umiipal, sabi nila, dapat daw palawigin ang termino ng kapitan dahil sila daw po ang tinatawag na frontliners doon po sa problema ng mga residente ng bawat barangay. Ang tanong, yun po bang mga mayor ay hindi sila frontliners? Ang presidente ba ay hindi frontliner sa mga problema? Di ba sila ay mga frontliners din talaga? Ngayon, ang punto ko po rito, simple lang naman. Doon po sa mga senador, lalong-lalo na po itong si Manay Amy Marcos, sana wag naman po siyang masyadong maging paipal sa mga kapitan. Dahil dati-rati, ikaw ang nagsasabi na ayaw mo ng postponement, napipilitan ka lang na pumirma dahil talagang kinakailangan. Pero ngayon, kayo na po ang proponente
para muling i-postpone ang eleksyon sa December at gagawin 4 na taon ang termino ng kapitan at pwede po silang manungkulan sa loob ng 3 termino. Kapag sila po ay manalo, sa 3 termino na yan, ay magkakaroon po sila ng 12 taon na manunungkulan bilang punong barangay sa kanilang lugar. In short, kalibil nila ang senador. Dahil ang senador, may 6 na taon yan sa kanilang panunungkulan sa unang termino, pero pwede po silang mag-re-elect. Kaya kapag sila po ay manalo, magiging 12 taon din. Iyan ang kanilang kalibil. Di ba? So, ang barangay, kung tutusin, iyan naman po talaga, ang pinakamaliit is the smallest term for political election naman. Di ba? Pero wala eh. Iyon ang gusto nila, masyado silang nagpapaipal. Kaya hanggang ngayon, nakabitin pa rin kung tuloy nga po ba ang eleksyon sa December 1, kasalukuyang taon, o kaya ito po ba ay maililipat sa November 2026. Ayan. Iyon po ang mga katanungan na nakabitin ngayon dahil si Pangulong Marcos naman, ang feeling niya mas maganda daw po kung ituloy ang eleksyon para sa December kaysa postpone na naman ng 1 taon kung ang mga kapitan ay magiging alipin din ng pagsasarili o kaya tawag doon, yung sinasabi nila na kanilang serbisyong ilaw, bagkos sila po ay gustong kumita lamang. Paano po natin nasabi ito, di ba? Maraming mga kagawad, maraming kapitan, na kahit sa inventaryo na lang ng ipinagbabawal na droga, ay ayaw nila. Di ba? So, ayaw nila. Yun po ang nagiging problema dyan. Di ba? Takot sila eh. Baka raw magkabistuhan. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay alas 8:55 ng gabi. At bago po tayo magpatuloy, regards po natin ang ating mga kaibigan sa Public Information Office of the City of Parañaque. Ito pong si Paring Ramel Obra. And of course, ito pong si Paring Noli Ferrer. At kami po ay magkakasama dyan po sa lugar ng Parcal, sa Isyana, na talaga naman naging maganda ang nabanggit na celebration. Mr. Chairman Patalastas Place, Night Radio. Parañaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Parañaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo.
at kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat, laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa, makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya, basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat, laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma. Sige, anak. I love you. Mag-enjoy tayo mamaya. Sige na, girl. Bilis. Buksan mo na to. Ayoko. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. Drugfreeworld.org. Mamahalin niya raw ako habang buhay kung hihit-hit kami ng crack. Diyan ka lang! Tumahimik ka! Tahimik! Wala kang kwenta! Isa ka lang! Mahal kita! Tumigil ka sabi! Tama na! tumulong! Asan ang pera? Oo, ito na. Bakit mo siya tinatanong, ha? Sige natin. Sige. Sikwenta. Pulis to! Sumuko na kayo! Meron kami warrant! Sumuko na kayo! Clear! Clear! Sumuko ka na! Itaas ang mga kamay at tumarap sa pader! Mamahalin daw niya ako habang buhay kung sasabayan ko siyang humit-hit ng crack. Nagsinungaling siya. Alamin ang katotohanan tungkol sa crack. Drugfreeworld.org. Sabi nila makakatulong ang sabu na makapasa ako sa mga exam. Ayan. So ang oras po natin ay alas 9:01. At gusto po natin ipalam
yung pong mandato ng ating kapulisan, halos makikita po natin na sagad-sagara na ang ginagawang pagsusumikap ng ating mga kapulisan para masugpo, para maagapan ang kriminalidad sa ating komunidad. Isipin niyo po mula nang si General Torre ang maging PNP chief, ay ikinasan niya yung tinatawag na 5 minuto. Dapat ang mga miyembro ng kapulisan ay makarating na doon po sa responde. Makarating na doon po sa pinagmumula ng gulo sa pamamagitan po ng 911. Ayan, sa bilis ng communication. Sinasabi nga po ni General Torre na dapat ang mga kapulisan ay mabilis magresponde sa kanilang komunidad. In short, talagang sagara na yan. 5 minutes? Di ba? Una, ang transportation natin. Lalong-lalo na po rito sa Metro Manila, traffic. Pangalawa, ang mga eskinita, hirap naman kung paano tuntunin yan. Pero hindi nila binigyan timbang ang mga yan. Bagkos, bilang alagad ng batas, under ng Philippine National Police, within 5 minutes, makapag-respond din na kayo. Iyon ang order, marching order. Ngayon, kaya nabanggit natin ito, dahil gabi-gabi na lang, ang nahuli ng mga otoridad, ng mga operative, ay bulto-bulto ng droga ang nasa komunidad, nasa barangay. Maliban po rito, hindi naman lingid sa inyong kalaman, yung na-intercept dito sa lugar ng Cavite na talagang milyon-milyon din na halaga, at ganoon din po dito sa lugar ng Norte, na-intercept din po ng ating Maritime Police na yung nagkakahalaga na more or less 10 billion amount of pinaghinalaang di umanong siyabo. Bolto ng droga ang nasa sakote ngayon ng ating mga lagad ng batas. Ngayon, inuulit po natin, dahil lang usapin sa droga naman ay talagang hindi madali. Nakita mo si Duterte, naging presidente sa 6 na taon. Talagang sinagad niya ang tinatawag na Operation Tokhang hanggang sa marami ang nagbuhis ng buhay, pero hindi po niya natapos. Hindi niya na hinto ang ibinagbabawal na droga. Ganon katindi ang sindikato sa usapin ng ipinagbabawal na droga. At isa sa dahilan yan, kaya si Pangulong Duterte ay nakasuhan na sa kasalukuyan ay nasa dihig dahil sa kanyang kasaysayan bilang isang mayor diyan po sa Davao ay di umano maraming nailibing na hindi nagkaroon ng hostesya dahil sa pagpapatupad sa pagsusumikap na sugpuin ang droga sa ating bansa. So mabigat, Ang tanong na nga lang po, kung hindi kayang masugpo ng ating otoridad
dapat makipagtulungan ang taong bayan, makipagtulungan ang mga nanay at tatay, makipagtulungan ang lahat ng opisyal ng barangay para kahit papano hindi masugpo, basta mabawasan na 99%, 1% lang matira. Pwede ba yun? Diba? So, ang unang magagawa ng mga magulang, nanay at tatay, ang kanilang anak ay dapat proteksyonan, huwag pabayaan lagi sa kalsada na umaabot na 10 oras na ng gabi, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3, na sila po ay gumagala pa, tumatambay pa kung saan-saan. Oh, di ba? Kaya sana doon po sa ating mga kababayan, inuulit-ulit natin, instead na batikusin natin si Pangulong Ferdinand Marcos, mas magandang suportahan na lamang po natin ito para hindi tayo tuluyang bumulusok sa usapin ng kriminalidad, sa usapin ng edukasyon, sa usapin ng National Food Authority, sa usapin ng infrastructure o anuman uri ng departamento ng ating Pilipinas, ng ating gobyerno, ay suportahan na natin si Pangulong Marcos dahil sa ayaw at sa gusto naman yan, siya po ay tahasang bababa sa June 30, 2028 or 3 years before the end of his term naman. O, di ba? So, 3 taon na lang yan eh. Tulungan na natin ang ating Pangulong Marcos. Ngayon, kung itong si Manay Aimee nagpapapansin, kung itong si Senadora Aimee Marcos ay nagiging kritiko ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, palagay ko, ang may problema dyan, hindi si Bongbong, bagkos si ate. O, di ba? Kasi ate ka, nakakapabigat ka pa sa takbo ng gobyerno. O, di ba? Hindi dapat ganun. Dapat, pag ate, tulungan ang nuno, ang bunso. At yung bunso naman, humingi ng payo kay ate. Hindi yung isa lang naman ang nanay nyo, si Imelda lang naman, di ba? Hindi ko lang alam kung ang tatay kung iisa rin. Oh, di ba? Pero lang po yan ha. Basta sigurado ako, isa lang ang nanay nyo. Kaya dapat magtulungan po kayo. Oh, di ba? Yun ay isang pakiusap lamang sa ating mga kababayan na 3 taon na lang ang tinatagal ng ating presidente na si Bongbong Marcos. Instead na awayin natin yan, mas magandang suportahan na lang. O, di ba? Haya si Manay Inday, huwag masyado tayong dahil may isang pang termino yan, pwede pa siyang maging presidente. Si Bongbong, hindi naman niyang bababa bilang vice. Presidente niya, pagkatapos bababa naman ng vice. So, palagay ko, talagang suportahan na lang po talaga natin ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. At ang mahirap po dyan, hindi naman lingid sa inyong kaalaman. 100% na tayo po ay magiging apektado ng paglabanan dyan po sa Middle East, sa pagitan ng Israel, at yan din po ng Iran. Siyempre, sasaw-saw yung mga saw-saw-suka dyan. O, yung pong tinatawag na kampi-kampi. O, talaga ng kampi-kampi kahit saan, Kampi-kampi, bansa sa bansa. Kampi-kampi yung mandarambong. Kampi-kampi yung mga nagbabakaw, mambabakaw. Kampi-kampi yung mga, alam niyo, diba? Kampi-kampi. O, di ba talagang hindi maiwasan ng bansang Pilipinas, kapag magpatuloy po ang gira dyan sa
dyan po sa Middle East, automatikong may kakaroon po yan ng epekto para sa ating mga kababayan and of course sa ating bansang Pilipinas naman. Kaya instead na awayin ninyo si Pangulong Bongbong Marcos, ang payo ko ay mas magandang tulungan na lang po natin ang butihing presidente. Pwede ba yon? Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap lang alas 9:12 ng gabi. Mr. Tierman Patalastas, please. Net Radio. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Ayan, so maraming salamat sa ating sponsor. Ito pong ating kaibigang Ramil Obra para sa ating jingle. Ayan, so at ikat na po natin ang usapin sa peace in order. Inuulit po natin. Sa usapin ng politika naman, ikat na po natin. Suportan natin si PBBM. O total, 3 taon na lang naman yan. Sa usapin ng politika sa 2028, sa 2027 na tayo mag-usap-usap. Yung po mga nagpapaipal-ipal dyan, umipal na po kayo hanggat maaga. At batid po natin na hindi po talaga yun ang importante. At sana gayahin po ninyo ang lungsod ng Paranaque sa usapin ng political strategy and services naman, na kung saan ang butihing Edwin Olivares ay upo na sa July 1, at makakasama po nila ay yung ating mga bagong halal na ito pong si Congressman Brian Yamsoa ng Distrito 1 at Distrito 2, and of course naman ang bagong Vice Mayor of the City of Paranaque na ito pong si Benjo Bernabe. At alam natin na sila po ay talagang mga tunay na public servant. They will be set aside
the issue about the parties, and of course, sila po ay pupokus doon sa serbisyo para sa mga mamayan ng lungsod ng Parañaque. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:17 ng gabi, dito lamang sa ating programang Media Patrol sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. At doon po sa ating mga kahapon, batid po natin kahapon ay Rizal Day. Okay, so yun po ay birthday ni Rizal, hindi po Rizal Day. Tama ba yung birthday ni Rizal? Birthday na Rizal Day, okay. Nalito na tuloy tayo dahil sa ating pagmamadali. Dahil yung ating mga kaibigan na nasa online na hindi pa po natin nababate, yung pong ating mga kababayan dyan po sa lalawigan ng Camarines Sur, mga manoy, mga manay, maray na banggi po sendo, ganun din po yung ating mga kasama sa Camanaba area, dyan po sa Caloocan, Malabon, Nabotas, maging sa siyudad ng Valenzuela, and of course, dito po sa lugar ng Calabarzon, Calamba, Laguna, Batangas, at dyan po sa region na Bidyan po sa lugar ng Mindoro, magandang gabi po sa inyong lahat. At ganun din po ang ating mga kaibigan dyan po sa lugar ng Bulacan, Valenzuela, maging dito po sa lalawigan ng Pampanga, Pangasinan, maging dyan po sa lugar ng Baguio, sa panguna po ng Philippine Online Broadcaster Association President na ito pong si Manoy Errol Consolta Dacame. At inuulit po natin na tayo po ay nagbibigay lamang ng tuition opinion tungkol po sa usapin ng peace and order, and of course, ganun din po sa ating sitwasyon sa ating buting presidente na si Bongbong Marcos, na tayo po ay nananawagan po tayo na hanggat maaari ay suportan na rin po natin ang ating buting presidente para maging mabilis ang takbo ng ating ekonomiya, para ito po ay lumago, ganun din po para matugunan o matutukan ng ating presidente ang kanyang obligasyon naman na palaguin, paayusin o pagandahin ang takbo ng ating bansa. Okay, doon po sa ating mga kaibigan tuloy-tuloy na po tayo, bagamat tayo po ay nagiging arangkada talaga, regards pa rin po natin yung mga nasa online. Ito pong sila parang Ramel Obra, ito sila parang Noli Ferrer, and of course, ito pong si Justin Trinidad at si Harold Padilla, Ibasco Padilla naman, at ganun din po sa ibang mga kaibigan natin dito po sa lungsod ng Parañaque, kasama po natin yung Public Information Office at ganoon din po sa Parañaque Net Radio Worldwide. Opo, yun po ating mga kasama sa PDMI, yung tinatawag na Philippine Digital Media Society Incorporated naman. Sana po ay malapit na naman tayong monthly meeting. Sana makarating po kayo lahat at sana po yung tinatawag natin na function, duties, and responsibilities ay atin na pong magawa. So yun lang naman, dahil napaka-importante na. Dahil ngayon po ay naglalaban na yung tinatawag na traditional media naman, at ganun din po yung tinatawag na social media. Oo, dahil ako actually, traditional media yan. Social media yan. Basta sa usapin ng media, ibig sabihin hindi fake, responsibilidad po yan, talaga naman pag tayo ay nagiging mabilis marami tayong nasasabi tuloy. Yung pong mga nag-otiking, doon po, sa totoo lang si Abante, naalala natin si Congressman Abante ng 4th District ba ng Maynila? Di ba, talo sa eleksyon, talo sa boto, siya uupo. Ganon din po yun sa lugar ng Silang, disqualified din dahil sa mga kaso. Ngayon, panalo bilang mayor, ang problema ay hindi makakaupo. Ang tanong, dahil mayor yan, sino ang upo? Yung vice mayor o yung nakalaban niya bilang mayor? Questionably din At mabuti sa congressman, di ba, siyempre, kung sino yung mataas ang boto, kung si Abante talaga yung mataas ang boto, ina-disqualify din yung nanalo, so automatikong Sunamberto ang uupo. Yun po ay nabanggit lang natin. Okay, so magtatapos na po tayo sa ating programa. Ngayon po ay Biyernes, June 20, 2025. At doon po sa ating mga oragon dyan, yung po mga nambubuli sa akin sa Messenger, yung mga nambubuli sa akin sa group chat, kapag ako ay pinatulang ko kayo sa binubuli nyo ako, ang ganda lalaki ko,
Tapos binubuli nyo ako ha, huwag kayong ganyan ha. Doon po sa ating mga kababayan, sasabihin, hindi ko kayo binabate ha. Sasabihin nyo, isnabero ko. Tingnan nyo naman ang mukha ko, talagang approachable yan at all time. Oh, di ba? Hindi tayo marunong magsimangot. Oh, hindi tayo marunong magsopla daw. Wala tayong kay para magsopla daw. Oh, pero may karapatan tayo pala maging media. Okay, doon po sa ating mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye. Bye-bye. Nahalata ako, magaling ako. Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Netreo Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Netreo Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam,